5 taon nang nakalipas simula nang makipaghiwalay siya sa kanyang dating asawa na si Andrew Ocampo. Simula noon ay ginugol na lang ni Leia ang kanyang sarili sa paglalakbay sa iba't ibang isla sa Pilipinas. Halos doon na umikot ang kanyang mundo. Makalimutan lang ang nakaraan niyang pag-ibig. Minsan, iniisip niya kung tama bang ginawa niyang pagpaparaya sa 2 taong nagmamahalan. Do you think tama ang ginawa kong pagpaparaya sa 2 tao na yon 5 years ago? Tanong niya kay Jenny na kaniyang kaibigan. Bes, alam kong tama ka naman sa ginawa mo. Kung sa akin mangyayari yan, I don't think so na magpaparaya ako. Sambit ng kaibigan niya sabay sumimsim sa straw ng juice na hawak nitong baso. Talaga ba? Paano kung makita mo namang hindi na ikaw ang mahal niya? Natanong naman niya sa kaniyang kaibigan. Ay nako Leia, sa'yo na lang sana mangyari ang senaryong yan. Huwag mo na lang sa akin please. Wala akong planong magpakamartir. Tapos ano? Itong magiging ending ko tulad mo, loveless for how many years? Palatak pa nito sa kanya. Napahalukip-kip at napasandal siya sa inuupuan. Nakita nila ang pagdaan ng ilang pang mga turista sa islang yon. Nakita niyang pagkindat ng isa sa mga ito sa kaibigan niya. Well, I think you found handsome here. Nakangiti niyang sabi. Sabay ininuso ang isang lalaki na nakita niyang nakatingin sa gawi nila. Naiiling na lang na napabaling ng tingin ang kaibigan niya sa lalaking yon. Tumayo ito at marahang lumapit sa foreigner. Siya naman ay nanatili lang sa kinauupuan at itinukod pa ang kanyang mga siko sa ibabaw ng lamesa. Nilalaro niya ang straw sa baso ng iniinom niyang juice. Ilang buntong hininga pa ang pinakawalan niya at nasabi niya sa kanyang isipan na okay lang ang ginawa niya. Bakit mo pa ba ngayon naisipang questionin ng lahat, Leia? After 5 years talaga? Pagalit niyang nasabi sa sarili. Nang mapansin niyang tuluyan ng umalis ang kanyang kaibigan, naisipan na niyang bumalik sa kanyang yate na nakastop lang naman sa gilid ng bridge. Nang makapasok siya sa loob ng yate niya, muli na naman siyang napasilip sa karagatan. Hay nako, hanggang kailan pa kaya akong mag-iisa? Wala sa loob na natanong niya sa kaniyang sarili. May ilang araw na siyang nasa gitna ng karagatan. Tulad ng dati, nag-iisa. Ilang ulit siyang lumalangoy lang sa dagat tapos maya-maya ay aahon na. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ba gagawin ang bagay na yon. Habang umaasang makakatagpo niya ang lalaking para sa kanya sa ganoong paraan. Hay nako, para kang sira! Palatak ni Jenny mula sa kabilang linya. Sa halip na nagtatago ka sa kung saang-saang isla, bakit hindi ka nalang makipag-mingle sa amin? Kaloka ka girl! Saang banda sa dagat may love life ha? Baka maya-maya shokoy na ang makatuluyan mo. Sinabayan pa nito nang malakas na tawa ang mga linyang sinasabi sa kanya. Pabayaan mo na nga lang ako. Anong malay mo? Malapit ko na palang makatagpo ang lalaking yon. Pilit niyang pinapasaya ang kanyang tinig kahit na nga totoong nalulungkot na siya. At gusto na niyang sumuko na tulad ni na Andrew at Melissa ay mahanap niya ang kaligayahan sa isang isla. Kinagabihan, hindi niya inaasahan ang pagdating ng malakas na bagyo sa gitna ng karagatan. Dahil sa malakas na unos na yon, ay kamunti ka ng mapataob ang kaniyang yate. Nagmamadali niya itong minaniobra papalayo sa gitnang karagatan. Ngunit hindi na kinaya ng kaniyang yate ang napakalakas na hangin. Walang nagawa si Leia kundi ang magkubli sa pinakaloob ng kaniyang yate at hayaan na lang kung saan padparin ng malakas na alon ng dagat ang kaniyang sasakyan. Sa paglipas ng oras hindi niya namalayan na nakatulog na rin pala siya, bagamat malakas ang alon at ang hampas ng tubig. Nang umaga na, nagising siya. Napatayo na siya at napasilip sa bintana. Nakita niyang sumisikat na ang haring araw. Naisipan niyang lumabas na at tingnan kung saang bahagi siya ng karagatan na padpad ng hangin. Nakita niya nasa isang isla na siya na hindi niya alam kung saang bahagi ng bansa. Sinubukan niyang paandarin ang kanyang yate, kaya lang mukhang sa pagsadsad nito ng husto sa pangpang ay mayroong nakapagpabara sa makina nito sa ilalim, kaya hindi niya ito mapaandar.
Tiningnan na rin niya ang kaniyang gasolina. Paubos na rin pala yon. Kaya naman, ipinasya niyang manatili muna roon. Bumalik siya sa kaniyang silid tulugan at kinuha ang kaniyang cellphone. Kaya lang ay walang signal. Nang magtungo siya sa kaniyang kusina, nakita niyang halos wala na pala siyang supply na makakain. Bakit naubos ang pagkain ko? Nagtataka niya pang naitanong sa kaniyang sarili. Naalala niyang nung isang buwan pa nga pala siya huling namili. Bumaba na siya sa isla, dala ang kanyang cellphone. May dala rin siyang itak. Naisipan niyang maghanap na muna ng bungang kahoy na makakain niya. Hindi naman iyon ang unang beses na naligaw siya sa isang hindi kilalang isla, kaya sanay na siya. Sa loob ng 5 taong paglalakbay niya at pagtira niya sa kaniyang yate at paglalakbay sa karagatan, hindi na siya nakaramdam ng takot. Hindi naman siya nabigo dahil marami siyang nakuhang bunga ng punong kahoy sa kagubatan ng islang yon. Nang makabalik siya matapos ang 1 oras niyang paghahanap ng mga makakain niya, nagtaka siyang tila may mga buhangin sa kaniyang yate. Maging sa daanan papasok sa loob. Sinundan niya yon at napagtanto niyang papunta yon sa loob ng kusina. Nanlaki ang mga mata niya nang may makita siya sa likod ng pintuan ng nakabukas niyang ref. Nabitawan niya ang mga dala niya at mahigpit niyang nahawakan ang kaniyang itak. Marahan lang siyang lumakad at tinutukan ng nilalang na yon ng hawak niyang itak. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa mga pagkain ko?" Mahina, ngunit mariin ang kaniyang tanong. Nakatutok ang itak niya sa lalaking nakita niya. Nang tumingala ang taong yon, nagulat siya sa makapal na bigote nito at mahabang balbas. Ngunit nakaagaw ng kaniyang pansin ang mapupungay nitong mga mata. Kulay asul ang mata ng taong ito. "Pasensya na, wala akong balak na masama sa'yo." Nakataas ang mga kamay nito at nakikiusap na huwag niya itong saktan. Huminahon naman siya at inilapag sa kaniyang tabi ang itak na hawak niya. "Sino ka? Anong kailangan mo rito?" Nauutal niyang tanong. "Naligaw lang ako sa islang to. May 6 na buwan na nga ako rito." "Ano? Ang tagal mo na rito. Anong nangyari? Paano kang na-stranded dito?" Tanong niya pa habang inaalam kung totoo ang mga sinasabi nito. "Nakasakay ako sa isang cruise ship, tapos nagkagulo. Mga foreigner kasi ang mga kasama ko doon. Naalala kong nawalan ako ng malay. Nagising ako, nasa tabing dagat na ako." Paliwanag pa ng lalaki. Napabuntong hininga na lamang siya at marahang kinuha ang itak niya. Itinago niya yon sa malayo sa kanila. Nag-iingat din kasi siya. Hindi niya pa alam kung ano talaga ang tunay nitong pagkatao. "Okay, magtulungan na lang tayo. Akin ang yate na to. Kung gusto mong makaalis sa lugar na to, pwede naman kitang tulungan." Sabi niya sa pag-aakalang nais nitong kunin ang yate niya. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman binabalak na kunin to sa'yo. Ang akala ko kasi kanina, walang may-ari nito. O baka naligaw lang ito rito. Malakas kasi ang bagyo kagabi. Minsan nga, mga bangka ang naliligaw rito. O minsan mas malaking sasakyang pandagat pa." "Ganun ba? Bakit hindi ka humihingi ng tulong sa kanila?" "Wala lang. Sabihin na lang nating masaya na akong mamuhay sa islang to." Sagot nito sa kanya. Ang tingin nga niya sa lalaki, kaunti na lang at si Tarzan na ito. "Talaga? Bakit naman? Alam mo ba yung kasabihang no man is an island?" Sambit nito na natatawa pa sa kanya. "Sa isang tulad mo pa talaga nang galing ang linyahang yan. Bakit ka naglalakbay gamit ang yate mo nang nag-iisa?" Napapatingin sa kanya ang lalaki. "Ha? Wala lang. Wala lang akong magawa sa buhay ko. Ito ang paraan ko para mahanap ang sarili ko." Sagot niya. "O ngayon, natagpuan mo na ba?" Patanong nitong sagot sa kanya. Hindi niya alam kung bakit sa mga oras na yon ay natagpuan niya ang sarili niya na tila palagay ang loob sa taong ekstranghero. "Sabi ng mami ko, don't talk to stranger." Napangiti nitong inunahan na naman siya sa mga sasabihin niya. "Manghuhula ka ba?" Napakunot ang noo niya. Naiiling na lang niyang kinuha ang isang buwig ng saging at pumili ng medyo hinugna sa mga yon. Binalatan niya at saka isinubo sa bibig.
Habang ngumunguya siya, ay inalok niya ang lalaking napaupo na lang sa sahig. Ganoon na rin ang naging pwesto niya habang ang lalaki naman ay nilalantakan ang kaniyang mga dilata. Mukhang ang 6 na buwan ka nang hindi nakakakain ng karne kasi halos maubos mo ng ilang piraso ng dilata ko. Natatawa niyang sabi. Pasensya ka na, medyo namimiss ko nga ang mga ganitong pagkain. Hayaan mo at papalitan ko ng mga prutas ang mga nakain ko. Kung ayos lang sa'yo. Tutal, mukhang mahilig ka sa prutas. Oo, pwede naman, sabi pa niya. Nang lumipas ang oras ay naisipan naman niyang magluto. Mayroon siyang imbak na bigas at nagluto siya ng ilang karne na mayroon pa sa fridge niya. Sige na, aalis na ako. Salamat sa pagkain. Sandali lang, nagluto ako ng kanin. Siguradong magugutom ka kagad dahil wala kang kinain na kanin. Nahihiyaman nito ay sinunod na rin siyang wag munang umalis at nakisabay pang kumain sa kanya. Siya nga pala, paano kung nabuhay ng 6 na buwan sa islang to? May mga gamit ka naman ba? O kahit na ano? Tanong niya. Hindi naman nakasagot ang binata sa kanya. Napansin naman niyang tila nag-aalangan nitong sumagot sa mga tanong niya. Okay lang kung ayaw mong sagutin. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkain. Ngunit habang kumakain pa sila, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Nakita niyang pagsama ng panahon at medyo kailangang lumangoy muli ng lalaki papalapit sa pangpang. Nang akmang aalis na ang lalaki, ay pinigilan niya ito. Sandali lang, napakalakas na naman ng ulan. Tiyak na malakas ang alon. Huwag ka nang bumaba rito, delikado. Sambit niya. Ha? Kaya lang, sabi nito. Ngunit patuloy ang pagkulog at kidlat, dahilan para patuloy niyang ikatakot yon. Sige na nga, sabi pa nito. Hinila na lamang niya ito papasok muli sa loob ng kaniyang yate. Pagpasok nila sa loob, ay mabilis na nilang isinara ang mga pintuan. Mabuti na lang at sigurado naman siyang safe sila sa loob noon, kahit na malakas ang ulan sa labas. Mabuti na lang may ganito kang tirahan. Kahit saan mo pala gustong magpuntay magagawa mo, sabi ng binata. Siya nga pala, ako si Leia Andromeda, nasabi niyang bigla. Ay, oo nga pala, hindi ko pa nasasabi ang pangalan ko. Ako si Rigor Monteras, sabi nito sa kanya. Nang gabing yon, ay napansin niyang nakatulog na si Rigor sa sofa na naroon. Siniguro naman niyang nakalak ang pintuan niya. Kahit na paano, ay nag-iingat pa rin siya. Kinabukasan ay nagbalik na si Rigor sa isla. Siya naman ay nanatili sa kaniyang yate. Ngunit nagugulat na lamang siya dahil sa tuwing umaga ay naroon ito at nakikipag-usap sa kanya. Madalas rin siyang bumaba sa isla para lang makipagkwentuhan at sumamang manguha ng anumang makakain nila. Habang nasa terrace sila ng kaniyang yate, nakatanaw sa malayo ay nakita niya si Rigor. Nasa dagat ito. Nagtaka siya at mayroong tumatalsik na tubig mula sa ibabang bahagi ng yate. Ano ba? Bakit mo ba ako binabasa? Napapangiti niyang tanong sa pilyong binata. Half-naked ito dahil naliligo sa dagat. Kita niyang namumula-mulang balat nito dahil sa sunburn. Kaya lang ay hindi naman ito tuluyang umiitim dahil siguro ng pagiging mistiso nito. Kaya naman walang epekto ang sinag ng araw sa balat ng binata. Ang lalim ng iniisip mo, sing lalim ng dagat, sing layo ng mga ulap. Bakit sino ba yung iniisip mo? Nandito naman ako. Bakit hindi na lang akong isipin mo? Nakangising sabi pa ni Rigor. Che, ikaw iisipin ko, hindi nga kita kilala masyado, hindi ka naman nagkikwento ng buhay mo. Masungit siyang napaismid sa binata. Di halika, nang magkaalaman tayo ng buhay. Ang layo mo sa pangpang, mabuti pa. Ilapit mo itong yate mo sa pangpang para hindi na ako mahirapang puntahan ang kapitbahay ko. Ngumisi naman ito habang sinasabi ang mga bagay na yon. Ayoko nga, ang lamig ng tubig eh. Pakipot pa niyang tanggi sa binata. Ngunit ang totoo ay ito naman talagang laman ng isip niya. Simula nang makilalang binata, palagi na niyang hinahanap ang presensya nito sa kaniyang tabi. Leia, halika na, talon, sasaluhin kita. Sigaw pa nito sa kanya. Ha? Tatalon? Ako?
Oo, and I'll catch you falling for me. Corny nitong salita sa kanya, ngunit medyo kinilig naman siya. Hinubad na nga niya ang kanyang suot na t-shirt at jogger. Ilang sandali lang ay humantad ang sexy niyang katawan na nakatupis lang. Bumilog naman ang mga labi ni Rigor nang makita yon at para naman siyang sasali sa swimming race sa kaniyang pagtalon sa tubig. Wow! Ang sexing sirena mo naman! Sambit ni Rigor habang lumalangoy palapit sa kanya. Tapos noon ay nagunahan silang lumangoy palapit sa pangpang ng dalampasigan. Nakakahingal talagang paglangoy. Nakangiti niyang sabi. Maya-maya ay kapwa na silang nasa dalampasigan at dinadama ang alon ng dagat. Sige nga, magkwento ka nga ng past life mo. Love life ang gusto kong unahin mo ha. Simula ni Rigor sa kanya. Ano? Love life? Bakit naman yun agad? Bakit? Wala namang interesting sa buhay ng tao kundi ang buhay pag-ibig. Walang halaga ang lahat kung hindi ka naman nakakaramdam ng pagmamahal galing sa isang tao. Bakit? Sa lalaki lang ba nanggagaling ang pag-ibig? Mahal ako ng mga magulang ko. Payak niyang sagot. Then why? Anong then why? Napapakamot naman ang noo niyang ibinalik ang tanong nito. Why you are here? Sa isang isla na walang kahit na sino. Walang parents, walang friends, at walang lovers. Magkahulugan itong nagtapon ng tingin sa kanya at pagdakay, ibinalik ang tingin sa malayo. Hiwalay ako sa asawa. Nagparaya. Kaya ako na mismo nag-file ng annulment para sa kaligayahan ng 2 taong sa tingin ko ay tunay na nagmamahalan. Malungkot niyang salaysay sa binata. Habang nakatukod naman ang kanilang mga kamay sa buhangin at nakatuwid ang mga hita sa karagatan. Panay ang hampas ng tubig sa kanilang katawan, ngunit tila hindi nila yon alintana. Isa ka palang mapagparayang babae. Kaya ba narito ka? Dahil hindi ka pa nakaka-get over? Bakit ka nagparaya kung mahal mo? Para sa akin, hindi naman pag-ibig ang tawag sa isang relasyong walang pagmamahalan. Tipid pa siyang ngumiti. Tama ka, pero kapag nakita kong lalaking yon, sasapakin ko siya. Palatak ng binata. Bakit naman? Natatawa niyang tanong habang napapalingon sa lalaki. Kasi hindi niya nakita na higit ka sa isang babae. Kung sa bagay, ang nakakakita lang naman talaga ng kahigitan ng isang tao sa isang kapwa-tao ay yung tunay na nagmamahal. Makahulugan na naman itong sambit habang nakatitig sa mga mata niya. Maaring tama ka nga. May ibang babae na kasi sa mga mata at puso niya na hindi mahihigitan ni numan. Ako, hinahanap ko pa yung taong yon, yung makikita niyang higit ako sa sino man. Lumungkot ang mga mata na nasabi niya. Oh, alam mo na ang tungkol sa akin. Hindi na nga ako nahiyang sabihin sa'yo na ikinasal na ako dati. Di ko naman ngayon ang magkwento. Ako, wala pa akong minahal. Hindi pa ako natutong makipagrelasyon ng seryoso. Noon, may mga babaeng nakakasama ako sa barko. Pero puro pling lang yon at may nangyayari sa amin ng isang gabi. Tapos kinabukasan, parang walang nangyari. Ganun lang ang buhay ko noon. Pero sa tingin ko, iba na ngayon. Sinong mag-aakala na may maganda akong makikilala sa lugar na ito? Isang matinong babae. Nasabi nito. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama bilang magkaibigan at pagkapit bahay sa islang yon, unti-unti ring napapalapit ang loob nila sa isa't isa. Anong ginagawa mo dyan? Masaya niyang tanong kay Rigor habang nakaupo ito sa dalampasigan at nakatanaw sa malayong karagatan. Magandang sikat ng araw ng mga sandaling yon at sinasabayan iyon ng mabangong simoy ng hangin. Wala, nagmumuni-muni lang. Naisip ko lang kung ano kaya ang ginagawa ko ngayon kung nasa syudad ako. Sagot nito sa kanya. Bakit? Ano bang hanap buhay mo dati? Tanong niyang muli habang umuupo rin sa tabi ng binata. Nang sandaling yon ay may bitbit siyang kung ano-anong bagay sa dala niyang kit. Ano na naman yan? Eto, may dala akong pang-ahit dyan sa bigote at balbas mo. Gusto kong makita ang itsura mo kung maaahitan na kita. Nakangiti niyang wika. Napatingin naman ito sa kanya. Aahitan mo ko? Oo, okay lang ba?
Konti na lang kasi kamukha mo na yung ermitanyo sa isang malayong kabundukan. Malakas siyang tumawa habang binubuksan ng dalangkit. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Anong work mo dati? Chef ako sa barko. Kaya nga, napadpad ako rito. Napag-initan ako. Malay ko bang itatapon nila ako rito. Ang akala siguro nila, patay na ako. Nang magising kasi ako, may malalim akong sugat sa tagiliran ko. Salaysay pa ni Rigor. Nakita naman niyang mahabang pilat sa tagiliran nito. Naisip niyang iyon siguro ang sugat na tinutukoy nito. Grabe naman palang pinagdaanan mo. Halika nga rito. Tinapik niya ang dalawang hita niya, tanda ng pinapahiga niya ito doon. Baka mangalay ka. Mabigat ako. Sige na, para magawa ko na. Sabi pa niyang pinalambing ang pamimilit sa binata. Tumingin ito sa kanya. Seryoso. Maya-maya ay sumunod naman sa gusto niyang mangyari. Habang nakahiga ito sa mga hita niya at inaahit ang balbas at bigote nito, nakatitig lang ang binata sa kanya. Maya-maya ay umangat ang isang kamay nito at humawak sa kamay niya. Nakatitig lang ito sa kaniyang muka. Magagalit ka kaya kung gagawin ko ito? Tanong nito sa kanya. Ngunit hindi na nito hinintay pa ang sagot niya. Biglang inilapat na nito ang labi sa kaniyang mga labi. Sa isang iglap lang, nadama niya ang mainit na halik nito. Isang halik na hindi niya namamalayang tinutugo na rin pala niya. Naisip lang niya, ito na kaya ang pag-ibig na matagal niyang dinasal na sana ay matagpuan niya. Nang tumigil si Rigor sa paghalik sa kanya, parang may sariling buhay naman ang isang palad niyang biglang dumapo sa isang pisngi nito. Sorry. Nabigla rin niyang nasabi. Ngumiti lang ang binata at hinawakan ng isang kamay niya. Pagkatapos ay muli siyang hinalikan. Muli na naman niya itong nasampal nang tumigil ito sa ginagawang paghalik sa kanya. Pero hindi naman niya malaman sa sarili niya kung bakit niya ginagawa yon. Nang masampal na naman niyang binata, ay hinalikan na naman siya sa kaniyang mga labi. Muli niya itong sinampal sa ikatlong pagkakataon at nangahalikan na naman siya nito ay natakpan na niya ang kaniyang mga labi. Bakit mo ko paulit-ulit na hinahalikan? Alam mo nang nasasampal na kita. Napatayo naman siya at tangkang aalis. Ngunit maagap namang nahuli nito ang isang kamay niya at mabilis siyang hinila para mayakap. Sorry kung hindi ko na mapigilan. Akala ko kasi yun ang ibig sabihin nun. Ano? Bakit, Leia? Bawal ba? Sa tingin ko kasi, kailangan mo nang itigil ang paghahanap mo sa makakasama mo. Sabi lang ng binata habang mahigpit siyang niyayakap. Bakit naman ako titigil? Bakit? Ikaw na ba ang hinahanap ko? Ikaw na kaya? Nauutal pa niyang mahinang tanong sa binata bago niya ito ginantihan ng yakap din. Kung pahihintulutan mo ako, paliligayahin kita at pasasayahin. Sagot ng binata. Hindi niya namamalayang tumutulol na pala ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang kumala sa pagkakayakap si Rigor, muli itong tumitig sa kanya. Natatawa naman siya dahil sa kalahati palang naahit niyang balbas nito at bigote. Ayan tuloy, mukha ka ng doble cara. Natatawa ring kinuha naman ni Rigor ang kamay niya at ipinadapo yon sa mga labi. Tsaka siya nito patuloy na tinitigan ng ubod ng lagkit. Nang gabing yon, hindi na nila napigilan pa na iparamdam sa isa't isa ang kanilang mga damdamin. Isang malaking revelasyon naman ang nalaman ni Rigor kay Leia. Nang gabing yong nasa gitna na sila ng kanilang ginagawa. Napatigil si Rigor. Leia, ito ang... Hindi makapaniwala at nauutal-utal na tanong ni Rigor sa kanya. Na ano? Na ito ang unang beses na gagawin ko to? Napapaluha at napabaling sa ibang direksyon si Leia. Tila napahiya siya sa binata. Oo, sabi mo, kinasal ka na at 2 taon kayong nagsama. Bakit hindi ka man lang niya? Napabangon si Rigor at napaupo sa kamang kinauupuan nila. Bakit? Disappointed ka ba na wala pa akong karanasan sa ganitong bagay sa edad kong to? Napabangon na rin si Leia
at tila nahihiya siyang hinilang kumot upang tumakip iyon sa hubad niyang katawan. Napahigop buga ng hangin si Rigor. Napaharap sa kanya at hinawakan ang mukha niya. You know, you're so precious. Natatakot lang ako na baka hindi ako ang karapat-dapat para sa iyo. Baka masayang ang iniingatan mo. Pag nagkaganon, hindi ba mas masahol pa ako sa lalaking yon? Nasabi ni Rigor. Naiiyak namang napayuko si Leia. Tila naisip niyang tama naman ang binata at napahiya naman siya sa kanyang sarili. Tila ba naging desperada na siya dahil sa ayaw niyang mag-isa habang buhay. Sorry, kung ganun, itigil na lang natin to. Paano pala kung hindi na ako berhen? Okay lang kasi hindi ka makokonsensya? Ngunit nagulat pa siya nang bigla na lang siyang sunggaban muli ng binata at minsan pa siya nitong hinalikan. At ang gabing yon ay mas naging maalab pa. Wala naman siyang pagsisising ibinigay ang kaniyang sarili sa lalaking pinakamamahal niya. Sabi nga niya sa kaniyang sarili ay bahala na kung hindi pa rin siya. Tuloy na nga niyang itinaya ang lahat-lahat sa kaniya ng gabing yon para sa isang sugal ng pag-ibig. Mahal na niya si Rigor, kaya naman nananalangin siyang sana'y hindi na matapos pa ang gabing yon na pinagsasaluhan nila ang isang buong magdamag ng magkasama. Sana ikaw na nga, bulong niya sa kaniyang isipan. Kinaumagahan, nagising siyang wala na sa tabi niya si Rigor. Matapos ang mga nangyari sa kanila, hindi niya akalaing mawawala ito na sa pagmulat niya ng kanyang mga mata ay wala na ang binata. Nakita niya ang isang kapirasong papel sa ibabaw ng lamesa niya. Nang basahin niya yon, bigla na lang naglaglagan ng mga butil ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Umalis ka na sa lugar na to at mamuhay sa katotohanan. Kapag nagkita pa tayong muli, ibig sabihin tayo talagang itinadhana ng kapalaran. Ang gusto ko habang hindi pa nangyayari yon, bumalik ka na sa syudad at ituloy ang magandang buhay mo. Pwede ba? Yun lang ang sinasabi nito sa sulat na iniwan sa ibabaw ng lamesa niya. Mabilis siyang lumabas ng silid niya sa yate. Nagtungo siya sa terrace pero wala siyang natanaw. Napansin rin niya medyo umusog ang yate niya palayo sa pangpang. Nagmamadali niyang hinubad ang bathrobe niya at tumalon sa dagat. Mabilis niyang nilangoy ang dagat palapit sa pangpang. Nang makarating siya ron, agad niyang tinungo ang lugar na dating tinutulugan ni Rigor. Nagulat siyang napakaganda naman pala ng kubo ni Rigor. Hindi yun basta lang dampa na nilagyan ng mga kahoy at tagpi-tagping mga dahon. Isang maliit na bahay kubo ngunit nang pasukin niya yon, kumpleto rin ito sa gamit. Hindi niya kasi napasok ang bahay noon dahil palagi siyang sinasalubong ni Rigor sa pangpang at pagkatapos ay inihahatid sa yate. Nanlulumong na paupo na lang siya sa isang mga upuang kawayan na naroon. Doon niya napagtanto na napaka-misteryoso naman pala ng lalaking ngayon ay minamahal na niya. Naiiyak niyang inilibot ang kaniyang paningin sa kabuuan ng maliit na bahay nito. Tsaka siya tumayo at nagpasyang umalis. Masakit sa kaniyang biglaang paglayo sa kanya ni Rigor. Umasa kasi siya na sa loob ng halos isang buwan na pagsasama nila ay magiging masaya sila at tuluyang magmamahalan. Akala niya natagpuan na niya ang tunay niyang pag-ibig, ngunit hindi pa rin pala. Matapos ang mga nangyari sa kanya ay tuluyan na niyang nilisan ang islang yon, isang isla na walang pangalan. Ang alam lang niya, doon niya nakilala si Rigor, ang lalaking minahal niya sa maiksing panahon. Isang buwan na ang lumipas buhat nang umalis siya sa isla. Nagbalik siya sa kaniyang mga magulang. Ang kaniyang papa ay may-ari ng isang malaking law firm. Kilala at sikat na abogado kasi ang papa niya. Maraming nalulutas na kaso. Lalo na ang mga kasong kinakaharap ng mga mayayamang negosyante. Hello anak, magpunta ka nga muna rito sa law firm ng papa mo. May sasabihin ako sa'yo. Sambit ng mama niya mula sa kabilang linya. Bakit huma? Alam niyo namang abala na ako dito sa bago kong business. Sagot niya sa kaniyang mama. Hay naku naman Leia, 5 taon kang nawala tapos ano ganyan lang.
Magtatayo ka ng sariling business at wala ka pa rin kabalak-balak na tulungan ng papa mo para pa't nagtapos ka ng abogasya. Ma, kayo lang naman ang gustong maging abogado ako. Ginawa ko na nga pero hindi ko naman talaga gusto ang propesyon ni papa. Sabi niya sa ina. Sa galit nito sa kanya, ay pinatay na lamang siya nito ng telepono. Pagbalik niya mula sa isla, naisipan na lang niyang magtayo ng isang flower shop. Nilagay niya rin sa shop niya ang ilang makuha niya sa lahat ng mga islang napuntahan niya. Ngunit sa tuwing napapatingin siya sa isa sa mga larawang yon, bigla na lang tumutulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Nakita niyang may nagbukas ng pintuan mula sa labas. "Welcome to my shop, pili lang po kayo ng magandang bulaklak." Sabi niya, ngunit hindi naman siya nakatingin sa pumasok na customer. Tapos noon ay lumabas na mula sa stockroom niya si Mila, ang kaniyang bantay sa flower shop. "Anong bulaklak po ang hanap ninyo, sir?" Tanong ni Mila. Ngunit hindi agad sumagot ang customer. Hindi naman din siya mapakali at kinuha niya ang bag niya para magtungo sa law firm ng kaniyang ama. "Mila, ikaw na munang bahala ha. Kailangan ko lang pumunta sa office ni papa." Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito at umalis na siya. Ilang oras ang itinakbo ng sasakyan niya bago nakarating sa law firm ng papa niya. "Bakit? Anong nangyayari?" Naibulalas niya nang makita niyang nagkakagulo sa ibaba ng building. Isang babayang tila pinagtutulungan ng mga kalalakihang nakasuot pa ng mga Amerikana. "Hoy! Anong nangyayari dyan?" Sigaw niya sa mga kalalakihang nanggugulo sa ginang. "Wala kang pakialam!" Sabi ng isa sa mga ito. "Hindi niyo ba alam na bawal ang ginagawa ninyo? Pwede ko kayong idemanda ng harassment. Nasa harapan naman kayo ng isang law firm tapos ganyan kayo?" Sambit pa niya. Sabay nilapitan ng ginang na nooy nakahandusay sa sahig. Agad naman niya itong tinulungan. "Okay lang po ba kayo, ma'am?" Tanong pa niya ng may pagmamalasakit. "Oo, salamat, iha." "Hoy, sabihin mo sa anak mo, gawin niya ang lahat ng magagawa niya para lang mabayaran ang lahat ng mga danyos perwisyo. Mabuti rin nagpakita na siya matapos ang 6 na buwan." Dinuduro pa nito ang ginang habang nagsasalita. Mabilis namang tinapik ni Leia ang kamay nito na nakaduro ang daliri sa ginang. "Bastos ka, no? Kung may kaso kayo at may atraso sa inyong anak niya, magreklamo kayo ng maayos, hindi sa ganiyang paraan." Sigaw pa niya na nanggigigil sa mga lalaki. "Pakialamera!" Sigaw pa ng lalaki sa kanya. "Tara na nga, may araw rin kayo." Sambit ng pinuno ng mga gangster habang isa-isang umaalis sa harapan nila. "Salamat, iha. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa ginawa mong pagtanggol sa akin." Sabi ng ginang. "Wala po yun. Masama naman kasi sila at mali naman po ang ginagawa nila. Saan po bang punta niyo, ma'am?" Saad niya pa sa ginang. "Actually, papunta ako kay Attorney Andromeda. I need his help, iha. Kung alam mo lang ang kasong kinakaharap namin dahil sa mga lalaking yun." Malungkot na nasabi ng matanda. "Si Papa palang hanap niyo. Sige po at sasamahan ko na kayo." Sambit naman niya sa matanda habang naglalakad sila papasok ng building ng law firm. Nagpakilala ito sa kanya. "Ako nga pala si Mrs. Monteras. Ako ang asawa ni Felipe Monteras. Ang kumpanya ng aking asawa ay ang anak ko na ang namamahala." Tango na lamang ang isinagot ni Leia. Tila nakalimutan na niyang Monteras ang apelyido ng lalaking kamakailan lang ay iniwan siya sa isla. Nang nasa mismong opisina na sila ng kaniyang papa, nagulat siyang naroon din ang kaniyang mama. Hindi pa pala ito umuwi mula kanina. "Ma, anong nangyayari at narito kayo?" Taka niyang tanong sa kaniyang ina. "Mabuti naman anak at dumating ka. Ang akala ko'y hindi ka na darating pa." Sagot ng ina. Ikinapagtaka naman niya ang mabilis na pagbebeso ng kanyang ina at ang ginang na natulungan niya kanina. "Kamusta ka?" Tanong ng mama niya sa ginang. "Nako, mabuti sa tulong ng iyong anak ay ayos naman ako." Sagot nito. "Bakit? Ano bang nangyari?" Napapatingin naman ang kanyang mama sa kanya. "Kanina kasi pinagtutulungan ako ng mga gangster na nanggugulo sa amin. Mabuti na lang at dumating ang anak mo.
at ipinagtanggol ako sa mga lalaki. Nako, huwag niyo na pong alalahanin yon kahit naman po sino gagawin ng tumulong. Nahihiyang sabi ni Leia. Mabuti kung magkasundo na kayo. At least anak, hindi ka na mahihirapang pakisamahan ng magiging biyanan mo. Mahinang sabi naman ng kaniyang ama. Ikinagulat niya yon at pinagtakhan. Ano pong ibig niyong sabihin, Papa? Natitigilang tanong ni Leia. Hindi pa ba nasabi sa'yo ng mama mo? Ikakasal ka na sa lalong madaling panahon. Humingi ng tulong sa akin ng kaibigan ko para maibalik ang dangal ng kumpanya nila at makaahon sa masamang publicity. Nasangkot ang pangalan ng anak niya sa isang kaso. Yun din ang dahilan kung bakit ginugulo si Ginang Monteras ng mga taong yon. Pero Papa, bakit ko kailangang magpakasal sa anak niya? Nauutal niyang tanong. Dahil yun lang ang paraan para maniwala ang mga tao na malinis na ang kanilang pangalan upang tigilan na sila ng mga may galit sa kanila at ayaw paniwalaan ang desisyon ng batas. Biglang may kumatok sa salaming pintuan na siyang ikinalingon nilang lahat. Una niyang nakita ang mga bulaklak na bitbit ng nasa likod ng salaming pinto. Nang bumukas yun, ay marahang pumasok ang lalaking nakasuot ng salamin. Matangos ang ilong at mahaba ang buhok, ngunit nakatali naman ito sa likuran. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang lalaking may hawak ng isang punpo ng mamahaling kulay berdeng rosas. Sorry, I'm late. Bumili pa kasi ako ng mga bulaklak. Sabi nito na hindi tumitingin sa kanya. Napabuka ng bahagya ang mga labi niya habang nakatitig sa binata. Iha, alam kong mahirap ito para sa'yo ngunit wala kaming ibang choice kundi ang humingi ng tulong sa'yo. Ayoko nang umalis muli ang anak ko at magtago sa kung saang isla. Umiiyak na sambit naman ang ginang. Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Tanong ng baritonong boses ng lalaki. Nakapamulsa ito habang hawak ang mga bulaklak. Ang akala niya nga ay sa kanya yon, iaabot ng binata. Eto po. Magalang na salita nito nang ibigay sa kanyang ina ang punpo ng mga bulaklak. Nako, iho, nag-abala ka pang bilhan ako ng mga bulaklak na ito. Dumaan po ako sa flower shop ng anak ninyo para sana sunduin siya kaya lang nagmamadali siyang umalis. Bumili na lang po ako ng mga bulaklak na yun sa shop niya. Magandang pagkakadesenyo ng shop mo. Nagustuhan ko ang ilang kuha mula sa mga islang pinuntahan mo. Sambit nito na ibinaling pa ang tingin sa kanya. Napabuga naman siya ng hangin at masama ang tingin na itinapon niya sa binata. Sino siya para magpanggap na hindi kami magkakilala? Ito pala ang nais niyang gawin namin. Sambit pa niya sa kaniyang isipan. Nako, oo nga pala. Mukhang magkakasundo kayo. Pareho kayong mahilig sa mga island tour. Ilang isla na bang napuntahan mo anak? 5 taong nanirahan ang anak ko sa isang yate at namamasyal sa iba't ibang isla. Sambit ng kanyang ina na may pagmamalaki. Siya nga pala, iha. Siya ang anak kong si Rigor. Sana ay mapagbigyan mong magkakilala kayo. Sabat naman ang ginang na kanina lang ay nakagiliwan na niya. Ngumiti na lang at tumango si Leia. Ayaw niyang maging basto sa matanda. Kahit na naiinis siya sa anak nito dahil sa hindi nito pagpapaalam sa kanya ng maayos. Ano bang kaso ang kinakaharap nila, Papa? Naitanong ni Leia sa kaniyang ama. Umupo siya sa isa sa mga sopa at nagbuklat ng magazine na naroon. Sinisi ako ng maraming tao nang magkaroon ng kaguluhan sa cruise ship ko. Ilang mayayaman ang nag-away-away at humantong sa malaking kaguluhan. Kamuntik nang lumubog ang barkong yon dahil sa kaguluhan at may mga taong namatay. Dahil doon, nalagay sa kahihiyan ng pamilya ko. Nabayaran namin ang mga danyos, ngunit marami pa rin hindi yon matanggap. At nais nilang makulong ako at tuluyang pabagsakin ang negosyo namin. Sagot ni Rigor kahit na alam niyang hindi naman siya ang kinakausap ni Leia. Sige, tutulungan kita. Pero wag mong asahan na kaya rin kitang mahalin. Nasaktan na akong minsan at naulit yun sa isla nang iwan ako ng isang lalaking akala kong mahal ako. May diin ang huling katagang sinabi niya, tsaka tumayo na para umalis.
I have to go. Salamat po at nakilala ko kayo. Magalang siyang ngumiti sa ginang na ina ng lalaki. Sabay lumakad ng palabas ng opisina ng kaniyang ama. Naiwang nakatingin lang ang papa niya at mga magulang. Hindi na lang kumibo ang binata. Ngunit bigla itong tumayo at nagpaalam na sa mga nakakatanda. Iho, saan ka na naman pupunta? Habol ng ina nito at maging ang ina ni Leia. Hindi ba dapat kong pigilan ng anak mo? Tanong ni Jane ng Lenny. Honey, hayaan mo na sila. Sa tingin ko'y meron tayong hindi alam na sila lang ang nakakaalam. Magkahulog ang sambit ni Mr. Andromeda. Samantalang hinabol naman ni Rigor si Leia. Naabutan niya ito sa labas ng building kung saan nakaparada ang mga sasakyan nila. Leia, wait! Habol nitong salita sa kanya. Ngunit hindi niya yun pinansin. Nagtangka siyang papasok sa kaniyang sasakyan. Leia, please! Nakikiusap na sambit ni Rigor habang nakahawak sa kaniyang braso. Para ano? Maniwala sa lahat ng mga kasinungalingan mo? Naging totoo ako sa'yo, pero sinaktan mo ko. Iniwan sa ere. Ganun lang ba kadali yun? Matapos kong ibigay ang lahat sa'yo. Kaya nga umalis ako, kasi gusto ko sana bago tayo magkita. Ayos na ang buhay ko. Kaya lang hindi ko naman nakalaing humingi ng tulong ang mga magulang ko sa mga magulang mo. Kasi duwag ka. Hindi mo hinarap ang problema mo. Pinagtaguan mo. Ano? Depressed ka kaya nagtago ka sa isla? At hinayaang ang mga magulang mo na lang ang humarap sa lahat? Naiiyak niyang sabi sa binata. Bakit? Kung hindi ko ginawa yon, magkakakilala ba tayo? Siguro hindi. Palatak ng binata. Mali. Magkakakilala tayo kung tadhana natin ang magkakilala. Maaring sa ibang paraan nga lang. Pakasalan mo ko. Babawi ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Hindi na kita iiwan kahit isang saglit. Ginusto ko lang naman na maging maganda sana ang image ko sa'yo. Sa sandaling magkita tayo uli. Alam ko naman kasing hihintayin mo ko. Nakikiusap na sambit ng binata. Eh di dapat nagpaalam ka. Sana kasi nagsabi ka na lang ng totoo. Di ba may kasabihan ngang honesty is the best policy? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Napatitig na lang siya sa binata. Hindi niya akalain na ganoon lang kabilis na pagtatagpuin muli ang kanilang mga tadhana. Ganun pa man, hindi pa rin siya mabilis na napapayag ng binata sa gusto nitong pagpapakasal sa kanya. Ngunit naging makulit naman si Rigor. Araw-araw itong nagpupunta sa flower shop niya upang suyuin siya. Kung minsan ay nagpapanggap pa itong delivery boy ng kung ano-ano. Nagawa na rin itong maging delivery boy nila nang minsang hindi nakapasok ang delivery boy nila ng mga bulaklak. Umalis ka na nga! Hindi ka naman namin kailangan dito! Singhal ni Leia sa binata. Baka kailangan nyo ng lalaking makakatulong ninyo dito sa flower shop. Nagkapamaywang na sambit ni Rigor. Hindi nga! Umalis ka dahil sumasama ang araw ko sa tuwing nakikita kita. Alam mo dapat hindi na lang tayo muling pinagtagpo ng tadhana eh. Ay, ma'am, ang saklap naman po nun. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Sabat ni Mila na naroon at nag-aayos ng mga bulaklak. May punto ang pananalita nito dahil sa probinsyang pinanggalingan. Tama yun. Gusto mo bang maging ganun tayo? Masaklap na pangyayari. Naibulalas ni Rigor at sinang-ayunan nito ang mga sinabi ni Mila. Ma'am, hayaan mo na si Sir. Total naman, wala naman si Chito. Nagpaalam kahapon na hindi na muna makakapasok. Sabat pang muli ni Mila. Ano? Bakit sa'yo nagpaalam? Ikaw bang amo niya? Hindi po. Kaya lang kasi ma'am, wala namang cellphone yun. Duman lang po kasi kahapon dito. Sagot pang muli ni Mila. Basta. Umalis ka sa harap ko. Naaalibadbaran ako sa mukha mo. Alis! Sambit pa niya sa binatang nanunuyo. Ang sakit mo namang magsalita. Andito na nga ako para tumulong, ayaw mo pa. Lumakad ito at isa-isang binuhat ang mga pasong may lamang mga bulaklak na dadalhin nila sa pagdadausan ng kasal. Saan ba dadalhin ng mga ito, Mila? Tanong ng binata na kay Mila na lang bumaling. Hindi na niya kasi ito pinapansin pa.
Hindi niya maunawaan kung bakit gano'n na lang ang silakbo ng damdamin niya habang nagpupumilit ang binata na muling mapalapit sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang magpasama na nga sa binata sa lakad nila ng delivery. Habang nasa loob siya ng L300 katabi ang mga bulaklak, si Mila ang umupo sa tabi ng driver's seat at ang binata ang pinag-drive nila. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Sabay pang sinabayan ng dalawa ang awiting yon. Ngunit sa halip na malungkot, ay natatawa pa sila sa kanilang malasintonadong pagkanta. "Ano ba? Ang ingay nyo naman!" Bulyaw niya sa dalawa. Naiinis siyang sinarhan ng bintana ang dalawa. "Ay, si ma'am, daig pang naglilihi sa kasungitan!" Malakas at nagbibirong sabi ni Mila. Sa sinabing iyon ni Mila, bigla naman siyang napaisip. Naalala niyang hindi pa dumarating ang kaniyang buwan ng dalaw at mahigit 1 buwan na nga palang lumilipas at muli niyang napagtanto na nasa isla pa siya nang huling dumating ang dalaw niya at yon ay bago may mangyari sa kanila ni Rigor. Bigla namang napapreno si Rigor ng sasakyan. "Ano ba? Magdahan-dahan ka nga sa pagmamaneho?" Singhal niya sa binata. Sorry. Hindi ko sinasadya. Okay ka lang ba dyan sa loob?" May pag-aalalang tanong ni Rigor sa kanya na tila nakakahalata sa kaniyang inisip. Hanggang sa matapos silang mag-set up ng mga bulaklak sa loob ng venue ng kasal, ay tinulungan sila ni Rigor. "Eto, kumain ka na muna." Marahan niyang inabutan ito ng sandwich at soft drinks. Naupo siya sa tabi nito at sandaling nagpahinga. Nakatingin lang siya sa binata habang magana itong kumakain. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Tanong nito habang ngumunguya ng pagkain. "Anong ibig mong sabihin?" Taka niyang tanong. "Sa kalagayan mo." "Anong kalagayan ko?" Kumunot ang noo niyang napatingin sa binata. "Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Ano, iintayin po bang lumaki ang tiyan mo bago tayo magpakasal?" Seryosong tanong nito sa kanya. Ano? Paano ka naman nakakasiguro sa sinasabi mo?" Napapamaang niyang tanong sa binata. Alam niyang pinamulhan siya ng mga pisngi sa katanungan nito sa kanya. "Natigilan ka kanina nang biruin ka ni Mila. Nadaig mo pa ang naglilihi. Alam kong napaisip ka. Hindi ka pa dinadat na ng dalaw mo, no?" "Pwede ba? Huwag mo nga akong tanungin na para bang alam mo ang lahat ng bagay." Tumayo siya at tinalikuran ng binata. Ngunit nahabol naman siya ni Rigor. "Leia, hanggang kailan mo ba gustong maging komplikado ang buhay natin? Gusto kong maayos tayo. May kailangan ako o wala, ikaw lang ang pakakasalan ko. Siguro nga tayo, di ba? Kasi hindi naman tayo magkikita muli kung hindi. Hindi ito aksidente lang. Tayo ang itinakda. Hayaan mo namang magpaklalaki ako at panindigan ka." Napatitig siya sa binata at dahil doon ay umagos na ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Ang pag-iwan nito sa kaniyang siyang lubos niyang ikinatakot na baka hindi na sila magkita pang muli ng lalaking ito na minamahal niya ng labis. Niyakap siya ni Rigor at muling tinitigan at maya-maya ay ginawaran siya nito ng halik sa kaniyang noo at muling niyakap. Siya naman ay tila napalagay ng loob. Naisip niya na hindi na nga niya dapat pang pigilan ang sarili at pairalin pa ang galit. Kung maaari naman niyang patawarin ng binata. Mahal naman niya ito at kahit kailan ay hindi na siya muli pang magmamahal ng ibang lalaki. Ngunit sabay pa silang napatingin sa grupo ng mga kalalakihan na naglalakad papalapit sa kanila. "Wow! Ang sweet niyo naman! Invited ba kami sa nalalapit na kasalan?" Nakangisi pa ang isa sa mga lalaki nang makita sila. Napabitiw naman sila sa pagkakayakap. "Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa amin?" Matapang at galit na tanong ni Leia. Ngunit ikinubli naman siya sa likod ni Rigor. "Bakit hindi mo tanungin niyang magaling mong mapapangasawa? Yan ay kung matutuloy pa ang kasal ninyo." Muling ngumisi ang lalaking sa tingin niya ay pinuno ng mga ito. "Tumigil na kayo. Hindi ninyo makukuha ang gusto ninyo sa akin." Sigaw rin ni Rigor. "Bakit? Ibinigay mo na ba't sinunod ang gusto namin? Kung hindi mo pakakasalan ng anak ng boss namin, hindi ka rin namin titigilan." "Ano?
Pakakasalan? Bakit niya pakakasalan ng anak ng boss ninyo? Nanlalaki ang mga mata ni Leia. Dahil kailan lang nakita siya ng bunsong anak ng boss namin at nagkagusto sa kanya. Sinabi na ng boss namin na kung pakakasalan niya si Marie, magiging amanos na ang lahat ng pagkakautang nila sa boss namin. Sabi ng isa rin sa mga lalaki na may dalang baseball bat. Sira ulo ba kayo? Hindi ako papayag na magpakasal siya sa kahit sinong babae. 5 taon akong naghintay sa lalaking to, tapos kukunin lang ng anak ng boss ninyo? Sigaw ni Leia. Sa puntong iyon, napangiti naman si Rigor. Sa wakas ay narinig na niya ang pagpayag mula sa bibig ng dalaga. Tama ang fiancé ko. Sabihin mo sa mga amo ninyo na hindi kahit kailan mangyayari na magpapakasal si Rigor Monteras sa kahit na sinong babae. Maliwanag? Ganun ba? Sige, magkasubukan na lang tayo ngayon. Baka gusto ninyong hindi na kayo makalabas ng buhay sa lugar na to. Sige, subukan ninyo. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo balatan ng buhay ng mga amo ninyo. Sabi naman ni Leia. Hindi alam ng mga ito na tinatawagan na niya ang kaniyang papa. At alam niyang maraming kakilalang mafia boss ang papa niya. Minsan na rin naging abogado ang ilang secret mafia boss ng papa niya. Sinong amo ninyo? Si Mr. Hinares? Si Mr. Luis Hernandez? O marami pang iba? Nagbulungan ng mga lalaking kanina'y mayabang. Mukhang nabanggit niya ang pangalan ng amo ng mga ito. Paano mong nakilala si Mr. Hernandez? Siya pala. Bulalas ni Leia at kinausap muli ang kaniyang ama mula sa kabilang linya. Hello, Papa. Si Mr. Hernandez pala. Ilang kaso nga niyang nakabinbin dyan sa iyong opisina? Pakitawagan nga para makausap niya ang mga siraulong tauhan niya at pigilan na nila ang fiancé ko. Hindi pa man naibaba ni Leia ang linya ng cellphone niya, nagring na ang cellphone ng isa sa mga lalaking nasa harapan nila. Hello, boss. Oo, sige boss, aalis na kami. Isa-isang nagsiasi-atrasa ng mga kalalakihang yon na kanina lang ay nananakot sa kanila. Believe na talaga ako sa'yo, honey. Nakabig siya ni Rigor sa bewang at tinangkang halikan. Sandali lang, kung akala ninyo sumuko na ako, hindi no? Sigaw naman ang boses ng isang babae sa di kalayuan. Ano raw? Napapabulalas niyang tanong nang makita nila ang babaeng naroon. Balingkinitan ito at halatang sopistikada kung manamit. Ngunit hindi niya may kakailang mas malaki ang tanda niya sa dalaga. Nakikita niyang nasa 18 pa lang ito o 20 anyos. Sino ka naman? Natanong niya. Ako lang naman si Marie, ang inagawan mo ng jojowain. Akin si Rigor, pero inaagaw siya ng isang babaeng gurang. Sigaw pa nito sa kanya. Honey, totoo ba ang sinasabi ng babaeng yan? Napapahalukip-kip niyang baling sa kaniyang mapapangasawang si Rigor. Honey, syempre hindi. Ikaw lang ang pinakamagandang babae sa balat ng isla. Naibulalas ni Rigor sa kanya. Naningkit naman ang mga mata niya sa sama ng mga titig niya sa binata. Rigor, ako ba niloloko mo? Bakit naman sa balat ng isla? Natural. Ako lang ang babaeng nakikita mo doon. Singhal niya sa binata. Sorry na, honey. Ang ibig kong sabihin. Nauutal pang salita nito habang napapakamot ng batok. Rigor, halika na. Tapos na ang lahat ng mga problema mo. Sana sinabi mo na lang sa akin dati. Sana nasabi ko agad kay Papa na ipakasal ka sa akin nang hindi ka mapikot ng gurang na yan. Makulit na sigaw ng dalaga. Nauunawaan naman ni Leia na mas bata ito sa kanya dahil nasa 30s na ang edad niya. Pero para sa kanya ay wala itong karapatang sabihan siya ng ganong kabastos na salita. Aba, talagang sinusubukan ako nitong batang to ah. Bulalas niya at nakukuyom niya ang kaniyang kamao na tila ba mananapak na siya ng tao. Honey, let's go. Huwag mo nang patulan ng batang paslit na yan. Sigunda ni Rigor. Iyon ang resback nito para sa kaniyang fiancé na si Leia. Alam nitong may insulto rin ng dalagang iyon sa mga narinig mula sa bibig mismo ng binata. Hindi ako papayag. Bakit mo ako sinasabihang bata at paslit? Makikita mo, hindi ko hahayaang matuloy ang kasal ninyo. Pipigilan ko! Malakas na sigaw ni Marie. Ngunit nagsibali ka ng mga kasama nitong gangster at binuhat na ang kanilang amo.
Halika na, senyorita, wala na tayong magagawa. Wika pa ng isa sa mga lalaki habang papalayo na sa kanila. Napaakbay naman si Rigor sa kanya na animo ay tapos at okay na ang lahat sa kanila. Siya naman ay napatitig sa binata at umismid na naunang naglakad pabalik sa venue ng kasal kung saan malapit nakapark ang sasakyan nila. Tara na nga, Mila! Baling niya sa kanyang assistant nang makita niya ito. Naiinis siyang sumakay sa loob ng tabi ng upuan ng driver. Nangingiti naman ang dalawa at hindi na lang kumibo sa kanya. Ilang sandali pa ay bumiyahe na sila pabalik ng shop nila. Ilang linggo nga ang lumipas at nagpakasal sila. Isang simpleng kasalan ang naganap sa isang cruise ship. Doon na rin ginanap ang kanilang reception. Magara at malaki ang cruise ship na yon. Kaya naman kasya doon kahit ilang bisita pa ang imbitahan nila. Kaya lang ay nais niyang maging pribado lamang ang kasal nila, kaya naman ilang malalapit lamang na kaibigan ang kanilang inanyayahan. Kabilang ang governor ng Masbate na si Andrew Ocampo at ang asawa nitong si Melissa. Naroon din ang kaibigan niyang si Jenny de la Vega. Melissa! Nakangiti pa niyang sambit nang malapitan na sila ng mag-asawang Ocampo. Honey, this is Andrew Ocampo and his wife Melissa. Nagbeso sila ni Melissa, samantalang nagkamayan naman ang dalawang lalaki. Congratulations! Masayang bati ni Melissa, samantalang nakangiti naman si Andrew sa kanilang mag-asawa. You deserve to be happy. Alam kong magagawa niyo. Sambit ni Melissa. Thanks for not stealing my chance. Makahulog ang bulong ni Rigor kay Andrew habang magkahawak pa ang kanilang mga kamay. Nakangiting tapik lang ang sinagot ni Andrew. Mabuti naman nagkasundo kayo. Masayang sabi ni Leia habang nakatingin silang pareho ni Melissa sa kanilang mga asawa. Oo naman, kung hindi mo siya hiniwalayan, wala akong asawa ngayon. Sambit pa ni Rigor habang nakangisi sa kanila. Nagkatawanan na lang silang apat dahil sa sinabi ni Rigor. Pagkatapos ng kanilang kasalan, ay agad na silang dumiretso sa isang sikat at kilalang isla na may magandang resort. Doon nila napiling gawin muli ang kanilang honeymoon. Gusto sana niyang bumalik sa dating isla kung saan sila nagkakilala, ngunit naisip nilang masayang magkasama naman sila sa isang kilalang isla. At dinarayo pa ng maraming nag-iibigan ding katulad nila. Nang makarating sila sa Isla Verde sa Batangas. Honey, bakit naman dito pa sa Isla Verde? Ang dami namang isla. Dito talaga sa Batangas? Ang gusto ko sana ay medyo malayo-layo pa. Napapasimangot namang sambit ni Leia. Okay naman dito, honey. Magandang tanawin. Perfect din naman ang accommodation nila dito. Sagot naman ni Rigor habang nakahiga sa beach bed na nasa tabi lang rin niya. Okay, sana lang hindi natin pagsisihan na dito tayo nag-honeymoon. Wala sa loob na nasambit ni Leia. Ngunit wala pang 5 segundo niyang nasasabi ang salitang yon nang marinig nila ang isang boses ng babaeng sumisigaw ng pangalan ni Rigor. Rigor! My baby! Rigor, nandito na ako! Sigaw nito mula sa kalayuan pa. Sabay silang napabangon ni Rigor at naiangat nila ang suot nilang eyeglasses upang makita ng maayos ang pinanggagalingan ng tinig na yon. Halos pagtinginan sila ng lahat ng mga tao. Ayaw sana nilang mahalata ng mga ito na sila ang lalapitan at pupuntahan ng babae. Anong ginagawa niya rito? Bulalas na tanong ni Leia. I don't know, honey. Wala akong alam dyan. Nauutal at kinakabahang sambit ni Rigor sa kanya. Rigor, honey, anong ginagawa niyo rito? Makulit na tanong ni Marie, ang dalagang anak ng isang mafia boss na nangungulit sa kanila. Napatayo naman si Leia. Ay nako, magsama nga kayong dalawa? Singhal niya sa asawa. Kumapit naman si Marie sa braso ni Rigor at nagpa-tweetams pa sa lalaki. Ano ka ba? Bakit ka narito? Paano mo na lamang narito kami? Naiinis na tanong ni Rigor sa dalaga. Sabi ko naman sa'yo, ako ang destiny mo. Kita mo nga, nagkita tayo sa lugar na to. Bakit ka ba nandito?
Nandito ako kasi honeymoon namin ng asawa ko. At dahil nandito ka, nasira ang mood namin. Pasinghal pa niyang sagot sa dalaga. Sobra ka naman. Ikaw nang inaalala ko. Hiwalayin mo ng babaeng yon. Maaga kang mababalo kapag hindi ka pa tumigil. Tumigil ka nga, Marie. Ang sama ng bibig mo. Huwag kang gagawa ng anumang ikakasama ng loob ng asawa ko. Dahil buntis na siya. Kaya pwede ba? Tigilan mo na kami. Nagagalit na tinalikuran ni Rigor ang dalagang si Marie at sinundan ang kaniyang asawa. Si Leia naman ay nagtungo sa cabin nila sa hotel. Mayroon siyang tinatawagan kaya lang hindi niya makontak sa hindi niya malamang dahilan. Honey! Honey! Please open the door! Malakas na sigaw at katok ni Rigor sa pinto ng kwarto nila. Bakit pa? Magsasama kayo ng malanding babaeng yon. Sigaw rin niya na naiiyak na. Hindi niya malaman kung bakit napaka-sensitive niya ng sandaling yon. Naalala niyang buntis nga pala siya, kaya masyado siyang emosyonal. Honey, sorry na. Makakasama sa'yo yan, huwag kang umiyak. Okay na, pinagsabihan ko na siya. Please. Bigla namang bumukas ang pintuan sa harapan niya at bumungad si Leia. Honey, I'm sorry. Biglang yumakap si Leia sa kanya. Siya rin naman ay mahigpit niyang nayakap ang asawa niya. Takot siyang magalit ito sa kanya. Ito lang ang buhay niya at hindi niya ito kayang ipagpalit kahit kanino. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila ba na-obsess na siya sa kaniyang asawa. I'm sorry, honey. Tapos ay binuhat niya ito papasok sa loob ng kanilang kwarto. Inihiga niya si Leia sa malambot na kama. Honey, let's do it. Ang tagal ko na rin nagtitiis. Ang akala mo ba hindi kita namimiss? Tanong niya habang nakaibabaw sa asawa at tinititigan ng mabuti ang mukha nito. Ako rin, miss na kita. Ang tagal nating hindi nagkasama sa iisang kwarto. Sagot ni Leia at pinang-angkla pa nito ang mga braso sa leeg niya. Now, let's make it memorable again, honey. At least ngayon, wala na akong takot na aangkinin kita kasi alam kong akin ka na. Sabay lapat ng labi nito sa kaniyang mga labi. Naging mainit ang mga sandaling yon para sa kanilang dalawa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagniniig, hindi nila akalain na hindi pa rin tumitigil si Marie sa panggugulo sa kanila. Sabay pa silang napalingon sa gawin ng pintuan nang marinig nila ang malalakas na katok mula sa labas ng kanilang silid. Hoy, Rigor! Leia! Napakawalang hiya niyo talaga! Mga manluloko! Mga baboy! Manluloko ka, Rigor! Ikaw naman, Leia! Malandi kang mga agaw! Malakas na sigaw nito habang malakas ding kumakalampag ang pintuan ng kanilang kwarto. Dinig nila ang halos pag-iba nito sa kanilang pintuan. Nabibwisit na napabangon si Rigor. Naiinis namang napabangon na rin si Leia. Naunang tumayo si Rigor at kumuha ng 2 bathrobe. Ibinigay ang isa sa kanya at dali-dali naman niyang isinuot yon. Nakakabwisit na yung babaeng yan. Huwag mo kong pipigilan ha, kasi sasabunutan ko na. Honey, wait. Baka makasama sa'yo yan. Tumigil ka. Baka ikaw ang samain. Sabay duro niya sa asawa. Subukan mo kong pigilan at maghihiwalay tayo rito ng hindi oras. May panggigigil sa banta niya kay Rigor. Ngunit bago yon, ay may kinuha muna siya sa kanyang malaki at mahabang wallet. Honey, ano yan? Nag-aalalang tanong ni Rigor sa asawa. Ngunit masamang tingin lang ang ginanti niya sa lalaki. Nang makalapit siya sa pintuan, ay agad niyang pinihit ang doorknob. Bumukas yon at nabungaran niya ang babaeng kanina pa nagwawala sa harap ng kanilang kwarto. Hindi na niya napigilan pa ang kaniyang sarili, bagamat marami na ring mga tao sa koridor na nakikiusyoso. Ikaw, malanding babae ka! Duro pa ni Marie sa kanya. Ngunit, itinaas niya sa mukha nito ang isang papel at tuluyang isinampal yon sa pagmumukha ni Marie. Natitigilan namang kinuha iyon ng dalaga. Ano to? Nauutal na tanong nito sa kanya. Marriage contract! Hindi ka ba marunong magbasa? Yan bang mata mo singkitid ng utak mo? Sabay dut-dut niya sa ulo ng babae. Gigil na siya ngunit nagtitimpi lang siya sa dalaga. Alam niyang mas matanda siya
at ayaw sana niyang ibaba ang level niya sa babaeng ito. Napakawalang modo mo, no? Sa gitna pa talaga ng pagsisiping namin ka ng gugulo. Gusto mo bang ipadampot kita sa mga pulis? Bago mo ako kalabanin, kilalanin mo muna ako, ha? Hindi ako kasing tanga at boba mo. Hindi nakasagot si Marie sa lahat ng mga sinabi niya. Lahat ng mga tao sa labas ay isa-isang nakaunawa na si Marie ang mali at nanggugulo sa kanila. Huwag mo na kasing guluhin ang mga taong nagmamahalan. Humanap ka na lang ng lalaking para sa'yo. Saad ng isa sa mga janitress na naroon dahil naawa ito sa dalaga. Kasalanan ko ba? Siya ang gusto ko. Siya lang ang gusto ko. At parang batang umatungal ito doon sa labas ng kanilang pintuan. Hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Napansin nilang mag-asawa na may kalahating oras na ito doon. Maya-maya ay tumahimik ngunit ramdam nilang naroon pa rin ito. Hindi naman na siya nakatiis at nagbihis na siya. Honey, saan ka naman pupunta? Nag-aalalang tanong ni Rigor. Basta, dito ka lang at matulog ka na. Bukas na natin ituloy ang honeymoon natin, okay? Sambit niya rito at sinabayan pa ng malambing na halik sa labi ng asawa. Okay, honey. Huwag kang magtagal, ha? Ngumiti na lang si Rigor dahil alam niyang may mabuting puso ang kaniyang asawa. Alam niyang hindi ito gagawa ng masama at ikasasakit ng ibang tao. Nang magbukas si Lea ng pinto, nakita niyang naroon pa rin si Marie. Parang tangang nakatalungko doon. Sinaklot niya ang braso nito at mabilis na pinatayo. Halika, sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin? Natatakot na sambit ng dalaga. Doon sa malilinawan ng isipan mo. Tapos ay patuloy niya itong hinila papalabas ng hotel na yon. Malayo na ang nalakad nila hanggang sa matanaw niya ang kaniyang yate. Halika! Sigaw niya sa dalaga. At pinasakay niya ito sa yate. Nakatanggap kasi siya ng mensahe na naroon na ang kaniyang yate. Ipinadala niya kasi iyon sa isa sa mga tauhan ng papa niya para doon na lang sila magstay. Sa'yo ba tong yate na to? Naguguluhang tanong ni Maria. Oo, dito ko hinanap ang sarili ko. Gamit ang yate na to at sa malawak na karagatan. Saad pa niya. Nakatayo sila sa terrace ng yate habang mabagal na umaandar yon. Naituon nila ang kanilang paningin sa dagat. Alam mo bang tulad mo, nasawi rin ako sa pag-ibig. Mahina niyang sabi muli sa dalaga. Ikaw? Oo, ako. Nasawi ako. Ilang buwan akong naghintay sa fiancé ko na nawala sa pagsabog ng eroplano. Kaya lang, nang ma-rescue siya, may iba na siyang mahal. Ibang babae na palang laman ng puso niya. Inakala naming patay ng babae. At ako, pinilit kong magpakasal sa lalaking yon. Salaysay niya. Anong nangyari? Parang naging interesado ito sa kanyang kwento. Naging malungkot at miserable ang 2 taon naming pagsasama. Hindi na ako nakatiis at ipinahanap ko ang babae. Nagtagpo sila at sila nang magkasama ngayon. Nakangiti pa siyang humarap sa dalaga. Ano? Bakit mo ginawa yun kung mahal mo siya? Alam mo, ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Hindi ipinipilit ang sarili. Hindi pag-ibig ang isang damdaming ipinipilit. Dahil ang pagmamahal ay malaya. Hindi maaaring ikulong. Kung hindi ka naman magiging maligaya, pareho lang kayong magiging miserable. Para saan at mahal mo ang isang tao kung nakikita mo namang namamatay siya? Kaya naman, pinalaya ko siya dahil yun ang pag-ibig. Nagpaparaya at handa kang makita siyang masaya sa piling ng tunay niyang mahal. Sabi pa niya, sabay hawi sa mga hibla ng buhok niyang nalilipad ng hangin. Sinasabi mo bang magparaya ako? Napapasimangot na salita ni Maria. Bata ka pa naman. Darating ang lalaking para sa'yo. Deserve mo ang lumigaya. Kung hindi mo titigilan si Rigor, masasayang lang ang buhay mo sa kakasunod sa amin. Baka mainis pa ako sa'yo. Nagulat na lang sila nang may malakas na tawa ang narinig nilang pareho. Honey? Natatawa rin niyang sabi sa asawa. Alam mo, Marie,
Makinig ka sa payo ng ate mo. Sabay akbay nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa asawa. Tinawagan ako ni Papa. Narito nga raw ang yate mo. Sagot nito. Samantalang natulala naman si Marie sa kanilang dalawa. Siguro nga mahal ninyo ang isa't isa. Sige na nga, suko na ako. Ibig mong sabihin, gamit ang yate na to, naglakbay ka't nagkakilala kayo? Nakangiti namang tanong ni Maria. Let's say, oo. Napapatangong sagot niya rito. 5 years ago bago niya ako natagpuan sa islang pinagtataguan ko. Nagulat ako kung bakit may napakagandang babae sa isang yate. Sagot naman ni Rigor na tila masaya ring isinasalaysay ang kanilang unang pagkikita. Bola! Ako naman nagulat dahil may unggoy na kumakain ng mga pagkain ko sa ref. Bulalas pa ni Leia na sinabayan ng bunghalit ng tawa. Ha? Unggoy? Napapatakip ng isang palad si Marie habang natatawa sa kwentong yon. Matapos ang ilang araw pa, ibinaba na nila si Marie sa pangpang ng nasabing isla at nagpaalam na rin ito. Nagpaalam ito sa kanila na nais rin itong isulat ang kanilang kwento habang gumagawa ng sarili niyang love story. Honey, sa tingin mo, matatagpuan na rin kaya ni Marie ang tunay niyang dawan? Naiintrigang tanong ni Leia. Siyempre, lahat naman ng tao may itinakdang kapareha ang Diyos, hindi ba? Napapatangong sagot ni Rigor sa kanya. Sabay hinarap siya nito. Hinawi ang mga hibla ng buhok niya na tumatakip sa mukha niya dahil sa malakas na hangin at tinangka siyang halikan. Kaya lang, hinarangan niya yon ng kaniyang daliri. Oh, bakit na naman, honey? Pasinghal at nagdadabog nitong tanong sa kanya. Wala lang. Mamaya na ang kissing sa bedsi natin. Natatawa niyang sambit sa asawa. Nakakainis ka na ha? Palagi na lang akong nabibitin. Napasimangot na sambit ni Rigor. Sabay akbay na lang sa asawa niya at sabay nilang pinanood ang mga isdang naghugis puso sa pagtalon sa dagat. 1 taon ang lumipas at nakapagsilang na rin siya ng kanilang anak ni Rigor. Si Rigor ay nagbalik na sa pagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Nawala na rin ang lahat ng mga panunuligsa sa kanila at paninisi sa mga nag-aanggulo sa buhay nito. Naging masaya ang kanilang pagsasama dahil sa pinipili na nilang maging tapat sa isa't isa. Alam na ni Rigor na ang tanging makakapagpatibay ng kanilang relasyon at pag-ibig ay ang pagiging tapat nila sa isa't isa. Minsan man silang nagkahiwalay dahil sa hindi niya pagiging tapat sa tunay niyang pagkatao, laking pasasalamat niya na pinatawad siya nito at muli silang nagmahalan. Lumaki ng maayos ang kanilang anak at nasundan pa yon ng dalawa. Palagi nilang sinasabi kahit kanino na simple man ang kanilang kwento, naging makulay naman ito dahil sa tapat nilang pagmamahalan. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ni Rigor at Leia. Sana ay muli ninyong naramdaman kung gaano kasarap ang umibig ng tapat at totoo. Ngayon ay humayo na kayo at makipag-date na. Happy Valentine's Day everyone! Panatilihin natin ang pag-ibig sa ating mga puso. I love you all. This is Dear Siren at hanggang sa muli nating kwento.